Katawan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon pong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na pagbabagong loob. Umasa po tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan niyo siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito, mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanunging, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.
Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakikita, na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ash Wednesday po ngayon, simula ng Lenten season. Mamaya lalagyan tayo ng abo sa ating noo. Paalala na dito tayo nagmula at dito rin tayo hahantong. Paalala ring pagsisihan ang ating mga kasalanan at manatiling nananalig sa mabuting balita. Required din po ang fasting and abstinence sa mga 18 to 60 years old. Yung 14 to 17, abstinence lang. So paano yung 61 to 131? Ano na yun? Exempted na. Exempted na sa fasting and abstinence yung mga seniors. Bakit nga ba tayo nagpa-fasting? Nagpapakagutom, nagtitiis ng uhaw, hindi naman yan napakaganda sa pakiramdam. At saka bakit tayo inaanyayahang paigtingin ang pananalangin? Tuwing Biyernes naman, nandito tayo nananalangin. Tuwing Linggo, nandito tayo. Karamihan sa atin, araw-araw pa nga. Bakit inaanyayahang paigtingin ang ating pag-aayuno tuwing Biyernes sa panahon ng Kwaresma? Bakit kailangang maglimos? Gayong tayo nga ay may balak na rin yatang magpalimos. Nangangailangan din tayo. Wala naman tayong ipagbibigay. Bakit kailangan pa rin tayong maglimos? Lalo na sa panahong ito. Nakapaglista po ako ng 5 rason. Matatandaan nyo kaya yung 5 yun? Sige, isa-isahin na natin at medyo marami. Una, para makapagbigay puwang po tayo sa ating kalooban ng lugar para sa Espiritu Santo.
magbabakante tayo ng kaunti para may okupahan naman ang Holy Spirit. Kasi kung punong-puno tayo ng ating sarili, ng ating mga alalahanin, ng ating mga pwedeng ipagmalaki sa ating kalooban, makawala ng lugar para sa Holy Spirit. So, yung ating pagpa-fasting at pananalangin ay para anyayahan siya na manahan sa ating kalooban. Dahil tayo po ang kanyang templo. Nililinis natin ang ating templo. Katulad din ito, itong ating simbahan. Pinapaganda pa nga natin, di ba? Kaganda-ganda na. Kung lilingon kayo doon, bago yung ating retablo, inaayos yung ating mga wiring, doon sa dalawang gilid, maganda ng tingnan. Malinis. At saka maraming mga improvements. Katulad din niyan ang pagsasaayos natin ng ating sarili. At sa kalooban tayo nag-uumpisa. Saan pa ba? Pwede rin naman sa panlabas. Pero yung ating panlabas na paghahasikaso at pagpe-prepare sa ating sarili ay para ihatid tayo nito sa ating interiority o sa ating kalooban. Okay. Pang-ilan na yun? Una pa lang yata, Una pa lang. Ano nga ba yung unang yun? Para makapagbigay puwang sa Espiritu Santo sa ating kalooban. Ikalawa, para matibay nating mahawakan, kung hindi man natin lubusang maintindihan at maunawaan, mahawakan man lamang natin ang pinagmumulan, ang daluyan, at ang hantungan ng ating buhay. Ayun, Ulitin ko pa ba? Hindi na, Madali naman. Para mahawakan natin ang pinagmumulan, ang daluyan, at ang hantungan ng ating buhay. At ito po ay siyempre ang Diyos. Ang Diyos na present sa atin at sa ating kapwa sa mga salitang binabasa dito sa pulpitong ito at sa ating banal na Eucharistia. Okay. Ikatlo, mga kapatid, para ma-reclaim po natin. Ma-reclaim. Hindi ko alam yun sa Tagalog kasi. Yung ma-reclaim. Makuha. Hindi ko maintindihan. Ma-reclaim. Maiuwi. Mabawi pala. Ay, salamat po. Para mabawi natin, salamat, Nay, para mabawi po natin ang totoo nating mga pagkakakilanlan o identities. At ano ho ba ang totoo nating pagkakakilanlan? Kasi habang tayo ay lumalaki, tumatanda, nakakabuo tayo ng sarili nating pinagkakakilanlan. Buti nga dito sa atin, hindi pa masyadong maigting ang politics of pronouns. Politics of pronouns. Sa Amerika, noong panahon ng nakaraang administrasyon, masyadong malakas yan. Pwede kang pumili ng sarili mong pronoun. Halimbawa, ako ay isang lola na matandang babae. Pwede kong i-represent ang aking sarili bilang isang binata na bata pa. At ang pwede kong piliing pronoun ay he. O kaya him. Ganon. Ngayon, dito hindi problema sa atin . Lalaki kung lalaki, babae kung babae. Wala masyadong maigting na tunggalian sa mga pronouns. Ngayon, mga kapatid, pettiness lang naman yan. Hindi naman yan ang ating totoong pinagkakakilanlan. Ang ating totoong pinagkakakilanlan ay bilang mga anak ng Diyos na Kanya ring kinalulugdan.
dinagdagan ko po ng din, ring, kinalulugdan dahil ang kanya namang anak at kinalulugdan ay walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ay dahil itinuturing po niya tayong hindi na iba sa kanya, sarili niyang kaibigan at mga kapatid, may lakas ng loob din tayong tawagin ng kanyang ama na atin ding ama. Dahil kinalulugdan din tayo ng ama bilang kanyang mga adopted children. Ano ho? Ayun ano. Yun ang ikatlo. Para mabawi natin ang ating totoong pinagkakakilanlan. Ikaapat, para maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Ano ba ang purpose ng ating buhay? Ano ba ang nagbibigay sa atin ng meaning? Paano natin naiintindihan na umiiral tayo sa mundong ibabaw para hindi lamang kumain at matulog, kundi kumakain tayo at natutulog at nagpapahinga dahil meron tayong purpose. Meron tayong tungkuling ginagampanan, gaano man kaordinaryo ang ating mga roles na ginagampanan sa buhay. At ikalima, ulitin nga yung ikaapat, para maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Ano? Ikalima, para matutunan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Para matutunan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan po naman ng ating pag-aayuno, mga kapatid, naway ma-realize natin ang pangangailangan natin sa Diyos. At mabuksan ang ating mga puso sa katotohanan ang lahat nating tinatanggap, ang ating mga tinatangkilik, maging ang ating buhay ay nagmumula sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, naway magliwanag sa atin ang katotohanang wala tayong magagawa kung tayo lamang at kung hindi dahil sa Kanya. Sa pamamagitan naman ng ating paglilimos, tanggapin dinawa natin kung ano ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Yung gusto niyang ibigay sa atin, na gusto niyang ibigay natin sa ating kapwa, ang siya rin namang tanggapin natin kapag tayo'y naglilimos. Siya mismo, ang kanyang sarili, ang kanyang presensya. So kung tutuusin mga kapatid, parang side note lang natin, kapag tayo'y naglilimos, ang movement ay palabas, hindi ba? Pero sa pamamagitan nito, natatanggap natin ang gustong ibigay ng Diyos sa ating kapwa at gusto niya ring ibigay sa atin, ito mismo ang kanyang sarili. Napaka-profound nga lamang ng katotohanan ito. Kukulangin ang ating oras at ang mga salita para ito ay ipaliwanag dahil hindi po kayang ipaliwanag. Pero pwede nating maranasan, hindi man kayang ipaliwanag. Hilingin natin ang tulong ng Espiritong Banal para sa kaliwanagan, para sa grasya ng pag-unawa, pagtanggap sa Kanyang presensya sa ating kalooban. At palakasinawa tayo ng banal na Eucharistia sa pakikibaka natin sa buhay, araw-araw. Mahal na po ang Jesus Nazareno, gawin niyo po kaming daluyan ng inyong pagpapala. Announcement. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa
sa mga tent sa labas ng simbahan, sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay po ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos at sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Maraming salamat po. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin nilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapati niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukup-kup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pasimula ng ating 40 araw ng paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, atin pong idulog sa Ama na biyayaan tayo ng pusong nagbabalik loob, nagsisisi at nagmamalasakit sa kapwa. Taglay ang matibay na pananampalataya, dumalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming itakwil ang aming mga pagkukunwari. Itulot mong lumago kami sa pananampalataya at mamuhay na naaayon sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus, na nananaghoy sa mukha ng mga dukha, mga nagugutom, mga inaapi, at pinagsasamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, sa paggunita ng hubileyo, kami naway maging mga manlalakbay ng pag-asa na nagdadala ng iyong liwanag sa gitna ng dilim at mga buhay na tanda ng iyong awa at katarungan, upang sa bawat hakbang ay maging saksi kami ng pagmamahal mo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pagkalooban mo kami ng mapagpatawad na puso, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus, patuloyin mo nawa ang mga yumao naming kapatid sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa atin misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa kaunti pang sandali ng katahimikan, walang sawa nating idalangin sa Diyos ang kagalingan ng Santo Padre sa Roma, kaisa ng buong mundong nananalangin para sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, idulot mong makapamuhay kami ng naaayon sa panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at magalak sa kapayapaang dulot nito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahaay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kaming pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, namumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamamagitan ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa tamasain niya ang kanyang biyaya. Pagpalain siya niligaya. Dakilang pag-ibig saan man malaan, Diyos ay naroon, walang Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wala pong pagwiwisik ng banal na tubig na magaganap. Ang pagpapahid ng mga abo ay gaganapin sa labas ng ating simbahan. Meron po tayo mga station sa mga sumusunod na lugar, BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan at Plaza Miranda. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin dinawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsal at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan, kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan, sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalanan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalati ka namin.
walang